Mga papa, mga pop, mga bishop, ugok-ugok. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cruise ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupalpalin talaga kita. Sobrang kalukuhan yung pangluluko ninyo sa, sa mga tao. Ito naman si Darwin Gitgano. Alam niya na mali yung binigay na information sa kanya. Hindi man lang sinasaway itong mga CFD niya. Yun, napakinggan niyo si Mr. James ng Church of Our Lord Jesus Christ sa Cagayan de Oro City. Nanggagalaiti talaga. Kahapon nagbigay siya ng number sa kanyang live upang papasukin siya. At pinasok ni Bro Jando na tataranta tuloy. Ay, Jando! Jando! Oy, Jando! 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 Oy! Ay! Jando! Jando! Mga papa, mga pop, mga bishop, ugok-ugok. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cruise ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupalpalin. Yun ang pagbabanta ni Mr. James. Kaya tinawagan siya ni Bro Jando Alabado kahapon sa ganitong oras kung handa ba siyang makipagkita sa Cagayan dahil nasa Cagayan de Oro City ako ngayong 30 sa katedral. Nakik-communicate na ako kay Father Ritiques. At sisipot daw siya. So, ibig sabihin, dalawa na sila. Yung si Jolito Daig ng Seventh-day Adventist at kung talagang sisipot ito dahil sa kanyang live, kahit nagbigay ng number, pinotol si Bro Jando. Pagkatapos tinawagan ko, ayaw na niyang tanggapin ang tawag ko. Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako mga kapatid sa ating sa ating tatalakay ay bakit walang. Kumusta muli? Ito yung lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel o kaya mga suking taga-subaybay, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live streaming at mag-subscribe kung bago ka lang. Pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At tinawagan ni Bro Jando si Mr. James na grabe talaga ang kaniyang nanggagalaiti sa galit sa pagsimula pa lang sa kaniyang programa sa Facebook Live kahapon. Grabe na, nanggagalaiti talaga siya sa akin at kay Father Darwin. Mga papa, mga pop, mga bishop, ugok-ugok. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cruise ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupalpalin talaga kita. Sobrang kalukuhan yung pangluluko ninyo sa, sa mga tao. Ito naman si Darwin Gitgano. Alam niya na mali yung binigay na information sa kanya. Hindi man lang sinasaway itong mga CFD niya. Ayan, nanggagalaiti si Pastor. Kaya sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang pangyayari kahapon nang tinawagan ni Bro Jando. Binigay kasi niya yung number niya. Tinawagan ko pagkatapos ni Bro Jando dahil pinatay niya ang tawag ni Bro Jando. Pero di na niya ako tinanggap, no? Okay.
Sabi niya, mag-message ka muna, magpakilala ka. Kaya nag-message ako, nagpakilala ako, pero di na niya ako tinanggap pa. So, ito ang bahagi sa live niya kung saan inanyayahan niya kami kahapon na papasok para magtanong. Pero ang nangyari, dahil naipit siya, imagine, yung kanyang kondisyon dapat walang referensyang gagamitin. Wala ding bullpen na gagamitin. Ewan ko bakit takot siya ng bullpen. Kahit sa referensya, takot siya. Bullpen, di pwede. At sabi niya, King James Version lang. Pero nang tinanong ni Brajando, gumagamit ng history. Kaya, tinanong ni Brajando, sabi mo sa King James Version lamang. Saan mabasa sa King James Version? Dahil tinanong kasi siya, kung hindi ang Katoliko ang nag-compile sa Bible, sino? Alam niyo anong sagot niya? Si Atanasio ang nag-compile. Di ba niya alam na si Atanasio ay Katoliko? Alam niya dahil sabi niya, bakit umano di matanggap na si Atanasio ang nag-compile? Tinanong ni Brajando, saan yan mabasa sa King James Version? Dahil ayaw niya ng referensya. King James Version lang talaga. Yon. Pinatayan linya ni Bro Jando. Ito ang bahagi kahapon. Nagbigay siya ng number, cellphone number niya, para papasok kami at magtanong sa kanya. Iyon ang kondisyon. So, tinawagan siya ni Bro Jando. Ito. May tumawag. Sino ito? Hello, kabalo. Hello. Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan, Jando, na yung yung Katoliko? Imagine, naglagay siya ng number para tatawag kami at kami ang magtanong sa kanya. Sa pagtawag ni Bro Jando, siya na ang nagtanong. Okay? Romano Katoliko mo ay nasa... Kaya tinawagan ko rin. Dahil kung yun ang gusto niya, sige ilatag natin. Biblia sa King James Version. Meron akong balita sa iyo, bro, na sabi mo kasi, pag ikaw ka mag-iinti sa kalawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito. Makinig ka dyan, do. Makinig ka. Ang sinabi ko ganito. Makinig ka dyan, do. Ang sinabi ko dyan, do, ito. Hindi. Ito. Parang natutaranta na agad si James, Ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Hindi pa ako tapos, bro. Patapusin muna ako. Sige. Ngayon, June 30, pupunta si Brother Wendell Talikong sa Alayan. Ngayon, pinaalam ni Bro Jando na ngayong June 30, nasa Cagayan de Oro ako dahil ito'y pastor sa Cagayan de Oro. Kaya sabi ni Bro Jando, iniimbitahan ka niya na magpakita sa kanya para nagipagpirmahan ng tema para dati natin natin dibating. Hindi. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung na yung Romano malinaw yung sabi ni Bro Jando, pupunta ako sa Cagayan de Oro. Papunta ako sa Cagayan de Oro ngayong June 30, makipagkita ka, di ba ba? Ikaw ang naghamon ng debate at sabi mo pa, kahit saan. So ibig sabihin, kahit sa Bohol, kahit dito sa Osamis, nanggaling yan sa bibig mo, kahit saan, kahit kailan. Kaya sinabi ni Bro Jando, pwede bang makipagkita? Hindi daw, mano. Ipaalam mo ni Wendell na tatawag siya sa cellphone. Tumawag ako kahapon. Bakit di mo ako tinanggap? At nag-message pa ako sa iyo.
na Bro Wendell ito, papasok ako. So, di talaga niya ako tinanggap. Okay, tuloy natin ha. Katolik yun niya ay nasa Biblia, sa King James Version. Tapos bro, tapos. Hindi. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. So, iyon ang dahilan na hindi na siya makinig. At dahil iba daw umano ang ginagawa ng CFD. So, nakita naman sa live niya kung ano ang ginagawa ng nagpakilalang pastor na ito na nanggagalaiti na sa galit. Ang mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yun. Ito, sa akin kasi, hindi, sa akin kasi may mechanics kasi ako, Jando. Ayan, sabi ni Bro Jando, wag ka munang mataranta. May mechanics talaga siya. Yung mechanics niya umano, walang bullpen na gagamitin. Walang history na gagamitin. King James Version lang. So sabi ni Bro Jando, wag kang mataranta. Di pa ako tapos, sasabayan mo na ako. Huwag mo naman sabihin sa kapagusan ng programa mo ko eh. Tapos mag-aaral ka sa programa mo. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. Ayan. Lumabas na talaga. Sabi niya, wag mo akong turuan sa kademonyahan mo. Pero di ba napansin ni Pastor kung anong ori na ang ginagamit niya dito na ipinakita niya kung talagang sa Diyos o sa demonyo ba? Okay. So, ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. So, narinig yan sa mga tao, ha? Napupunta ako sa Cagayan de Oro sa katedral para makipagkita sa iyo at magpirmahan tayo sa paksa. Sabi mo, walang problema, ha? O sige, may number na ako. Sa iyo, tatawagan kita pag nandun ako sa katedral. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ano ko eh. Okay, bro. At least nag-inline sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. Bakit nag-reply kay Alden Bagaslan naging your dreams? Ano na? Bakit ka nag-reply kay Brother Alden Bagaslan naging your dreams? So, parang nawala na yata si pastor dito. Okay, tuloy natin. So, gusto niya talaga na makipagkita. Tandaan ninyo yan, June 30 yan, sa Cagayan de Oro, alauna, ha? At si Jolito Daig din ng Seventh-day Adventist para sa kasunduan namin at sa paksa. Tuloy natin. Sabi ko na, hindi mo masasabi ang nagpapayag. Pwede ka sa akin pwede mo masabihin sa akin kung anong religion ang ng nagpapayag ng bawat sa taon. Sabi ni Bro Jando, kung di malinaw sa inyo, malinaw ba ninyo? Comment down below kung malinaw ang pahayag ni Bro Jando sa kanyang katanungan. Kung hindi ang Katoliko ang nag-compile sa Bible, sino? Okay. Ngayon, parang nataranta na si James. Nasabi ko ngayon, Jando, anong kondisyon natin? Pag masabi na niya anong kondisyon natin, huwag kang magkondisyon. Dito debate. At sa formal debate nga, bawal na ngayon sa ibang mga roles ang pagbigay ng kondisyon. Ang problema, ang sabi niya, sabi niya sino ang nag-compile. Ang tanong kasi, sino ang nag-compile ng Bible pag hindi Katoliko? Imagine, pag masabi niya ano ang kondisyon at sino ang kaniyang sinabi? Si San Atanasio. Nako, tuloy natin.
Hindi kasi Matino bro, matino ako nagtatanong sa'yo. actually Jando, hindi ka matinong tao eh. Oh, sino ngayon ang hindi kaya matinong tao sa ipinakitang asal mismo? Sabi ni Danilo Arnaez, anong oras bro sa katedral? Nasa alauna kami ng hapon sa katedral. Okay, tuloy natin. Bro, ako rin nagtatanong sa'yo ng matino. Yun nga eh. Ito ngayon Jando, makinig ka. Huwag mo akong diktahan kung anong gagawin ko. Ano ha? Ito ngayon ang sabi ko. Kasi ang sabi mo kasi, makinig ka. Ang sabi mo kasi ito. Kung hindi Katoliko, anong relihiyon ang nag-compile? Anong relihiyon? Alam mo ba dyan doon na maraming nag-compile ng Bible? Ayan. Nagbigay siya ng number para tanungin. Pero, pag maipit, yun, magbigay ng kondisyon at gusto naman siyang magbalik ng tanong. Okay, tuloy natin. Yung Biblia bro, yung buong Biblia mismo, yung pinakaunang nag-compile, all Bible, yun ang tanong ko, sino? Ngayon nga, ang sabi ko nga, ibibigay ko sa iyo itong information. Hindi, ganito ako eh. Kasi ang yayabang kasi ninyo eh. Kayong mga CFD naman kasi, ang yayabang kasi ninyo. Natataranta na talaga. Natataranta na si James. Dito, nung nakausap mo ako, hindi ka nagyayabang. Pero nung mga video ninyo, talagang napakayabang ninyo. Tingnan nyo, ang yabang ninyo, pero ngayon nagkausap kita, hindi kayo mayabang. Ano ba talaga, Pastor? Para kang nawala na sa sarili mo, ha? Mga safety, napakayabang ninyo eh. Huwag mo saluhin yung palaki mo sa iba kasi para kang ma-resist niyan. Di ba lang, ang tanong ko na lang ang focus. Ipakusog rin. Ang nag-compile nun. So, anong religion, ang pinakaunang nag-compile ng Biblia kung saan ang Old at New Testament nilagay sa isang libro. Yan. Sagutin mo si Bro Jando. Di ba, naghahamon ka, nagbigay ka ng number para tanungin ka? Sige, huwag kang panganganga dyan. Anong relihiyon? Sasagutin na kita. Sasagutin na. Sige po. Pag nasagot mo, tanggapin mo na. Pag nasagot mo, hindi. Pag nasagot ko, ikaw nga talaga, Pastor, grammar pa lang ng Tagalog. Nagkamali ka na. Kalma ka lang. Nawala ka na talaga. Okay, pag nasagot mo, ano? Hindi. Ito kasi Jando. Hindi kasi ito ang programa ni ni Bacalaris eh. Si Pastor James ako eh. Kaya nga tinanong ka, bakit di mo agad masagot kung hindi ang Katoliko ang nag-compile sa Bible? Anong religion ang nag-compile? Anong religion, ha? Ang problema, napilitan si Pastor dito, ang sinabi niya, si Atanasio. Hindi yun religion. Si Atanasio, obispo yan, Katoliko yan. Kaya, itinutuwid siya ni Bro Jando. Kaya nga mga CFD kasi kayo. Mga CFD kasi kayo. Kung sigurado kasi kayo dyan sa stand ninyo, ito kasi, kung sigurado kasi kayo dyan sa stand ninyo, din tatanggapin nyo yung hamon ko. Shoot down ito eh. Ang Romano Katoliko, ang unang nagpumpahin ng buong Biblia, Old Testament and New Testament sa one book,
Oh, yan. Ano na? Sige. Oh, Si sige. Athanasius. Oh, yeah. Imagine, ang tanong ni Brother, ang layo talaga, Pastor. Kung hindi ang Katoliko ang nang-compile sa Biblia, anong religion? Oh, napilitan siya. Ang sagot niya si Athanasio. Alam niya na si Athanasio Katoliko. Di Katoliko pala ang nag-compile. Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Si Athanasius ang unang nag-compile. Ipagkusugat. Kasi Athanasius Ano? meron pa kong diferensya bro na si Athanasius ang unang nag-compile ng Old and New Testament ito book. Ano? Ha? Oh, di na niya malinaw na mapakinggan ang katanungan ni Bro Jando dahil una niya ang unang tanong kasi kung hindi Katoliko ang nag-compile ng Bible, anong religion? Tama ba yan ang sagot si Athanasio? Religion ba yan sa Athanasio? At malinaw naman ang tanong, kung hindi Katoliko, Katoliko si Athanasio. Oh, so tuloy natin. Kaya, ano na lang, ano. Meron pa kong diferensya bro na si Athanasius ang unang nag-compile ng Old and New Testament ito book. Parents. Sandali. Mapapahali ko ipakita sa live bro na na si Athanasius nga yung hindi ko lang ibabasa mo pinakita lang sa mula ng tagal. Pasabi mo bro, gusto ko lang marinig bro kasi malayo ko kayo ganit pasabi mo, hindi kita makita. Yan. Nataranta na, nag-isip na siya. Sinusuklian na lang niya ng patawa-tawa. Kasi kayo na. Ito na. Sandali kasi sandali Jando ha. Sandali kasi may inaayos eh. Kaya kailangan ko lumabas. So, parang mo yung cellphone lang, hindi kita makita. Pakisagot mo na lang bro po. Pakibasa mo na lang sa live mo. Yung live niya, pinasok ni Jando para dalawang video kasi, no? Ang lalabas at makapasok din si James sa live ni Bro Jando. Kaso, din niya ina-accept. Tinatanggap niya yung tawag lang. Nagbigay siya ng number niya para tatawagan siya at magtanong kami. Kaya, pinutol niya yung kay Brad Jando na tawag dito, sinundan ko. At palaging nag-ring yung cellphone niya, kuhang-kuha talaga sa live niya. Pero sabi niya, bago tatawag, magpakilala ka muna. So, nagpakilala ako. Pero, di niya talaga ako tinanggap. Okay, tuloy natin. Direction mo na sinasabi si Athanasius ang nag-compile ng Old and New Testament in one book. Hindi. Ang tanong, ito ibabalik ko sa iyo ang tanong mo ha. Sige, palakihin natin itong video na ito mga kapatid sa bahagi sa question and answer ni Bro Jando kahapon. Pansinin niyo paano natataranta na itong si James. Ito. Kasi yung style kasi ninyo yung style ninyong pang CFD, hindi yan lulusot dito sa akin. Ito kasi wala ko ibang karat, cellphone ko lang. Walang internet dito sa loob. Ano sa studio ng internet? dili maklaro. Saya. Sige. Sige pagtiyaga. Ano na, di daw maklaro. Yan ang sabi niya. Di na daw maklaro. Kayo sa mga nagsubaybay ngayon, yung katanungan ba ni Brad Jando malinaw o hindi? Para sa kanya, sabi niya, palitin muna natin, di daw maklaro. Hindi malinaw. Okay. So, galing ano? Tama, defense mechanism na talaga, yung patawa-tawa lang. Tuloy natin. Ano yon?
Oh, ano yon? So, di niya talaga na pakinggan yung tanong ni Bro Jando. Oh, so, kaya nga, ito ang sinabi ko. Kung yung kondisyon mo sa King James Version lang, di, mangangamuti ka talaga yan. Halimbawa, King James Version lang, walang referensya. Pagkatapos, sinagot mo, si Atanasio ang nag-compile. E di, tinanong siya ni Bro Jando, dahil King James Version lang ang gusto mo. Asan mabasa sa King James Version na si Atanasio? Yan. Pinatay niyang linya. Tuloy natin. Ang sabi mo kasi, kung hindi ang Katoliko, sino? Anong relihiyon? Pag-ibasa po yung referensya mo na si Atanasio ang nag-compile ng Old and New sige. Testament. Pag-ibasa mo sa live bro. Sige. Para Sige. marinig ko dito bro. Sige. Wala lang kung walang internet dito. Sige. Ito ngayon kasi medyo ano na yan, medyo mahirap-hirap na yung ano mo. Anong mahirap-hirap? Mahirap-hirap na sagutin. Mahirap-hirap na umano ang ano mo. Tanungan mo, may kondisyon na talaga ako dyan. Dahil mahirap-hirap na umano ang katanungan ni Bro Jando, may kondisyon na talaga umano siya. Babasahin ko. Jando. Ano? Bakit na? Ano na? Anong bakit? Ano? Pwede ka ba maghanap ng medyo magandang spot dyan doon? Hindi maliwanag yung boses mo dito eh. Parang kinakain mo yung boses mo. Di daw maganda ang boses ni Bro Jando. Comment kayo mga kapatid. Ano? Di ba malinaw talaga ang boses ni Bro Jando? Kayong mga nanonood ngayon, ano? Batay sa pakikinig ninyo, ano? Yun bang katanungan ni Bro Jando hindi talaga malinaw? Hello. Jando, pwede ka ba maghanap ng ano? Nag-iintay ako bro, pakibasa. Yun. Pakibasa sa sinabi mo na si Atanasio ang nag-compile ng Biblia. Ang tanong ni Bro Jando dito kung hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, sino o anong relihiyon ang nag-compile? Napakalinaw yan. Ang sagot, si Atanasio. Si Atanasio, hindi yan relihiyon. Katoliko yan, obispo yan. Kaya, nagtanong si Bro Jando, sabi ni Bro Jando pala, pakibasa, na si Atanasio ang nag-compile. Ang sagot naman ni James, di malinaw umano ang boses ni Bro Jando. Tuloy natin. Nag-e-echo, May ibang monitor ka ba dyan? Nag-echo Jando eh. Nag-echo daw, nag-echo. Umi-echo ba? Di naman umi-echo sa akin habang nakikinig ako sa kanila kahapon. Kayo, na mga nagsubaybay ngayon, sabi ni Pastor, nag-e-echo daw, nag-e-echo. Ano? Ano ang napakinggan ninyo? Tuloy natin, Bro, pakibasa bro, balik ko bro. Ito ngayon, ang sabi ko, babasahin ko sa'yo. Ngayon, parang natataranta na si Pastor. Ito. Anong kondisyon natin? Huwag ka mag-kondisyon bro, kasi pag kami nagtanong, pag kami sa programa, tinatanong, hindi mo nagkondisyon sa nagtatanong yun. Ako nagtatanong ngayon ng matino. So, sagutin mo rin ako ng may katinoan. Hindi. Kasi yung style kasi yun ng mga CFD. Hindi yan uobra dito sa akin kasi yung kung hindi uobra, sige na, sagutin mo na. Asan mabasa na si Atanasio? Imagine yung kondisyon mo, dapat King James Version lang. Walang history. Walang bullpen. Di pwede bullpen.
Oh, yun ang kondisyon na. Oh, di pwedeng magsulat. Oh, sige, ngayon. So, napahama ka tuloy sa kondisyon mo na kailangan King James Version lang. Tuloy natin. Tapos ng isang tanong na naman, isang tanong. Hindi yan obra dito sa akin. Kaya, alam ko yung... Kaya... 0, 9, 6, 2, 5, 3, 3, Ano na? 2. Hello bro. Oh. Ready na ba bro? Ready na? Pwede ko lang basahin? Hindi, babasahin ko nga. So, sige, Babasahin basahin mo ko. na. Pero anong kondisyon nga eh? Oh, anong Kondisyon kondisyon daw? natin? Kasi... Huwag ka nalang gusto bro. Huwag ka nagtatanong ako. Hindi, dyan daw. Huwag mo akong turuan kung anong gawin ko. Doon sa programa ninyo, doon nyo yan gawin. Pero dito sa akin, sigurado ako. Sa kaming programa bro, pag kami tinatanong, hindi kami nangungundisyon. O di, Kasi na lang yung tanong ko. o di sa inyo yan. Huwag dito sa akin kasi sa akin, pag mayroong nagtatanong, Hindi mo ako sinagot bro, ikaw yung mayabang dito sa tindalawa kasi hindi ka na niyayabangan dito. Tatanong lang naman ako. yun nga eh. Sinagot bro. Yun nga. Saan ba ang mayabang dito? Saan ba ang mayabang dito? Ang Mali na yun na grammar. Saan ba ang mayabang dito? No. Sino sa atin ang mayabang dito? Dapat ganon. Pastor naman, ikaw talaga. Okay, tuloy natin. sabi ko nga anong condition? Anong taon kinumpile ni Athanasius ang Old and New Testament dito one book? Anong taon yon? Nawala. Hindi. Anong taon yun bro? Na kinumpile ni Athanasius ang Old and New Testament dito one book. Anong taon yun? Hindi. Babasahin ko nga sa'yo. Anong kondisyon natin? Kasi medyo may ano na ito eh. Huwag ka mag-condition. Hindi. Mag-condition daw. Ito na lang ang kanyang defense tactic niya dahil nahirapan kung saan mamulot ng source dahil sabi niya, bawal ang history. Dapat King James Version lang ang batayan. O, ngayon, napasubo sa kanyang kondisyon. Oy, kung sa inyong programa, huwag kayong magkondisyon. Pero sa atin, ito ang ginagawa ko. Hindi. Pastor ka, di ba? Ha? Pastor ka, di ba? O ano ngayon kung pastor ako? Hindi. Dalawang Timoteo 2:24, Hindi. mga away ko, ikaw ay alagad na Panginoon, huwag mo kong awayin. Hindi ganon. Hindi. Sabi ni James kasi, sabi ni James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee. Yan po ang sinabi ni James. Kaya nga pala, biglang nawala ka sa upuan kanina. Ha? Biglang, nakita nyo ba, biglang nawala sa upuan siya? Tuloy natin. James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee. Ganyan lang yan dyan doon. Doon sa programa ninyo, doon yan gawin. Pero dito sa akin, wag nyo akong wag nyo akong turuan anong gawin ko. May ako may condition ako dahil mahirap na sagutin, kaya nga sabi niya, mahirap ng tanong ito, dapat magkondisyon. Kaya, pinutol kasi niya sa linya si Bro Jando, tinawagan ko agad. Dahil kung bigay siya ng kondisyon, sige. Sige, pagbigyan natin. Pero ang problema, di na niya tinanggap yung tawag ko. Tuloy natin. May condition ako. Huwag ka nung dito bro kasi... bakit hindi? Ngayon ko lang narinig kasi na si Athanasius kaya pag-isa Hindi, bakit hindi? Bakit hindi? Huwag mo ko yayabangan bro. Hindi. Ako'y nagtatala ng matino. Hindi, ang yayabang nyo. Nagmayabang dito bro. Diyan nga diyan nga, hindi ka mayabang ngayon. Pero yung mga video ninyo na nakikita ko, ang yayabang ninyo. Sige. Ba't nataranta ka na? Nakita mo pala, hindi mayabang ngayon. Pero ngayon, na sabi mo, nayayabangan ako. Di ba nagkukontrahan na yung pahayag mo? Na ngayon, hindi ka mayabang ngayon.
Ano ba talaga? Natataranta ka na ba? Mataas na ba? Tumaas na ba yung high blood mo? Tuloy natin. Nagbabasahin ako rito, bro, ha? Nagbabasahin ako dito. Sabi ko si Athanasius, ha? Tinanong, sabi dito, is it true that Athanasius compiled the whole Bible? Sagot, no. It is not true that Athanasius compiled the whole Bible. However, Athanasius, a 4th century bishop of Alexandria, played a significant role in the history of the Christian biblical canon. In 367 AD, Athanasius wrote a letter known as the Festal Letter, in which he listed the books that should be considered canonical for the New Testament. This list is the earliest known instance where the 27 books of the New Testament, as we have them today, were specified without deviation. Athanasius' list was influential, but it did not constitute the final or sole definition. Nawala na naman si Pastor sa kanyang upuan. Siya pa naman yung nagsabi kanina na fight the devil and the devil will flee from you. Ngayon, biglang nawala sa upuan na naman si Pastor. Of the canon. The process of canonization was complex and involved many other figures, councils, over si several centuries. So hindi pala si Athanasius, bro. Baka hindi mo si Athanasius. Patawa-tawa na lang si Pastor, ha? Patawa-tawa na lang siya. May binasa ko sa referensya, hindi pala si Athanasius ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Uy, Jandoy, ganito, ha? Ganito, ha? Hindi. Yung ano kasi, yung information nyo kasi, yun po'y gawa ninyo lang, mga Katoliko. Hindi amin ang referensyang ito, bro. Hindi Catholic reference ang ginabasa ko. Ito kasi, makinig ka dyan, ha? Alam mo, ay, makinig ka! Uy, makinig ka mo. Tumaas na ang high blood. Tumaas na. Ito. Nasa ko sa referensya, hindi pala si Athanasius ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Uy, Jandoy, ganito, ha? Ganito, ha? Hindi. Yung ano kasi, yung information nyo kasi, yun po'y gawa ninyo lang, mga Katoliko. Hindi amin ang referensyang ito, bro. Hindi Catholic reference ang ginabasa ko. Ito kasi, makinig ka dyan, ha? Alam mo, ay, makinig ka! Uy, makinig ka muna. Makinig ka. Uy, makinig ka. Makinig ka. Uy, makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Uy, makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Wala naman sila si Athanasius, Makinig ka. Sana may internet yan. Naririnig ko ba ako sa live mo o hindi na ako marinig? Naririnig ko ba ako sa live mo, hindi na ako naririnig? Kinakain mo kasi yung ano, yung sabi ko maghanap ka ng medyo maganda-gandang signal. Pero so di talaga maganda sa pakinggan Mr. James yung katanungan. Di malinaw. Kaya sabi niya maghanap ka ng magandang signal. Okay na rin yan. Ito kasi Jando, alam mo ba na si Moses nag-compile na ng si Moses ay nag-compile din ng Bible. Nako, pastor na naman. Si Moses daw nag-compile ng Bible. Yung Tanak, hindi yun ang kabuoang Bible ng mga Kristiyano. So, tinanong ka, saan mabasa? Bak pumunta ka kay Moses, saan mabasa na si Athanasio ang nag-compile sa Old and New Testament? In
Hindi, bro. Hindi yan ano ko, bro. Yung whole Bible ba? Oo nga. Old and New Oo nga yun. Testament into one book. Oo nga Hindi yun. pwedeng mag-compile si Moses ng the whole Bible kasi wala kang New Testament sa panahon niya. Ang tanong ko, kung hindi Roman Catholic ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Yan ang Biblia ko mo, one book lang yan eh. Tapos nandiyan na lahat, Old New Testament. Kung hindi Roman Catholic ang unang nag-compile niyan, then anong religion? Yun ang tanong ko kanina. Ang sinagot mo sa akin, Athanasius. Ang sabi dito, it is not true that Athanasius compiled the whole Bible. Sabihin, ang referensya mismo ng kasaysayan ang sumasalungat sa paliwanag mo. So, bigyan po ko ng ang sagot na kung saan talagang kakasya na sa paliwanag ng history. Bigyan mo ako. Hindi. Ito nga, babasahin ko nga ito. Babasahin ko nga ito, Jando. Anong condition natin, sabi ko? Ay, huwag ka na mag-condition, bro. Meron ako referensya kung bangga sa referensya mo. Hindi, kailangan. Kailangan. Wala ka pa binabasa referensya. Hindi. Huwag ka na mag-condition, sagutin mo na lang. Hindi, kailangan. Ano ang relihiyon ng unang nag-compile ng Old and New Testament into one book? Anong relihiyon niya kung hindi Roman Catholic? Sige. Ikaw ba naniniwala na Roman Catholic ang nag-compile? Iyon. Siya na naman ang nagtanong. Ito talaga, wala, ang linaw naman sa katanungan, parang nagpahalata ka talagang wala kang referensya, puro diferensya lang. Asan bro? Asan yung referensya mo bro? Hindi. Bro, lapag mo naman. Hindi nga. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Ikaw ba naniniwala talaga? Kasi medyo... Hindi. Huwag mo ko tanongin ako. Hindi. Medyo seryosong usapan na ito. Medyo seryosong usapan na ito. Medyo seryosong usapan na ito. Ikaw ba naniniwala? Seryosong usapan na ito. Grabe, natataranta at na-high blood na si pastor Wala nga talaga nga Katoliko, Romano Katoliko ang nag-compile. Sige. Ano nga? Kung si Roman Catholic, ano nga? Yan nga ang sabi ko. Ikaw ba naniniwala? Ikaw ba naniniwala na Roman Katoliko ang nag-compile? Sige. Asok na naniniwala ako kasi wala ka pang sagot eh. Ito. Dahil naniniwala ka na... Baka sakaling magbago isip ko, sagutin mo muna. Kung hindi Roman Catholic, anong religion? So naniniwala ka? Mayroon na bang Romano Katoliko nun? Meron bro. Ayon dito sa isang referensya naman dito sa Young Student Learning Encyclopedia, sabi dito... Hindi, ang sabi ko sa Bible mo basahin. Jando! Ang sabi niya sa Bible basahin, bakit yung marsyon na pinakita mo sa bond paper, bakit yung Athanasius yung sinabi mo, nasa King James Version ba yun? Ikaw talaga napaka-joker mo, pastor. Tuloy natin Eto, mapakinggan niyo, lumalabas na talaga siya. Jando! Jando! There were no correct sex branches. Jando! Wala kang alam Jando! Wala kang alam, Jando. Jando! Ito Jando! Mga live namin. Kaya Hindi. Jando. Makinig ka muna, Jando. Makinig ka. Ito. Basahin mo ngayon sa King James Bible. Hinihingal na si pastor. Basahin mo. Hindi mo, ikaw yung tinatanong ko po. Hindi. Tinatanong nga kita Hindi. Sabi ko. Hindi. Basahin mo ngayon. Basahin mo. Yung binasa mo. Basahin mo dito sa King James Version. Hindi.
Hindi nga. Ang sabi ko kasi, oy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita? Ha? Makinig ka. Sa King James Version basahin mo. Sa King James Version natin mababasa na si Athanasius ang Hindi, yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Kasi gusto mo kasi stricto sa King James Version eh. Sige. Saan sa King James Version? Hindi, yung binasa mo nga, hindi ka pala marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Stricto mo sa King James Version eh. Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, basahan mo ako sa King James Bible. Saan sa King James Bible na si Athanasius ang nag-compile mga... Hindi nga eh. Yung tanong ko sa iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman yan? Ha? Ano ba naman Kasi ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Yun ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga, mga bugos yung mga Biblia ang ginagamit ninyo. Inistricto mo kasi sa King James Bible. Hindi. So, balikan ko sa iyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Gamitin natin na batayan. Hindi. Yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Walang ano eh. Hindi. Hindi. Ang tanong ko nga sa'yo, ito. Mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. Hindi, may binabasa ka kasi ang sabi ko basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos yan. Basahin mo sa King James, bro. Hindi, bakit ako? Ikaw nga inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James Version. Ayun. Pinutol na niya ang linya ni Bro Jando. Dito. Na high blood si Pastor, na high blood. Ipahinay para makalusot ko. Ipahinay para makalusot siya. Pahinain mo para makalusot siya. Dito, pinutol na nila. At ayaw na tumanggap ng tawag dahil sinundan ko pagkatapos nireject niya ang tawag ni Bro Jando. Yun ang sabi ko. Kung magbigay ka ng kondisyon na walang referensya, dapat Biblia at King James lang, di mangangamuti ang resulta mo. Sinagot mo kanina na si Saint Athanasio ang nag-compile ng Biblia, Katoliko yan. Ang tanong ni Bro Jando, malinaw yon. Kung hindi ang Katoliko, anong relihiyon? Pagkatapos si Athanasio? Okay. So pinutol niya ang linya ni Bro Jando. Tinawagan ko dito, hindi na talaga makontak. Nakontak ko, nung unang pagtawag ko, di ko makontak siya. Pabalik-balik ako nakontak ko na at di niya ako tinanggap. So, yun. Basta sabi niya, makipagkita daw umano si Pastor James ngayong June 30. Alam ko na kikinig, nagsubaybay, pati na yung mga kasamahan niya dyan sa Cagayan de Oro City. Okay? So, magdala ka na lang muna ng gamot na, ano ba yung para sa high blood? So, pagdasal natin ang ating mga kapatid na nasa iba yung pananampalataya, mga kapatid. No? Basta, tandaan natin, sabi niya, pag magkita daw ang aming landas, mga papa, mga pop,
mga bishop, ugok-ugok. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw Talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cross ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupalpalin talaga kita. Sobrang kalukuhan yung pangluluko ninyo sa ano. Yan, nanggagalaiti talaga siya. So, kung magpakita ka, Pastor, kayong June 30, sa Cagayan de Oro City, na sa katedral ako, nag-message ako kay Father Juliano Ritikis, ang spiritual director. So, kita-kita tayo ha. Inom ka muna ng gamot sa high blood ha. Relax lang. Huwag agad-agad mataranta. Ikaw naman ang nagbigay ng number para tawagan ka. Pag natawagan ka, taranta agad. Nanonood yung mga na hikayat mo mga inosente, Pastor ha? Okay. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli, maraming salamat po.